talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. And really, we think he's the weakest link. So we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Itong testigo nyo, napakahinang testigo sapagkat yung kanyang mga pahayag ay sirang-sira. Tinawag na self-destruction ng kampo ni Vice President Sara Duterte ang desisyon ng House Committee on Justice na imbitahan si Ramil Madriaga sa impeachment hearing. Alamin natin ang ulat ni Jason Rubico. Defense team is challenging. Ilang araw bago ang April 14 hearing, inilabas ni Attorney Paolo Panelo, legal counsel ni Vice President Sara Duterte, ang mga ebidensyang anyay magpapatunay na nagsisinungaling si Ramil Madriaga. Ayon kay Panelo, hawak na ng komite ang kanilang complaint affidavit at mga ebidensya. Sa kabila nito, patuloy pa rin umanong itinuturing si Madriaga bilang mahalagang testigo. Itong complaint affidavit ni VP Sara and the evidence that I just presented to you, that's all available to the House Justice Committee. And yet, when they talk about Ramil Madriaga, they talk about him like he's the smoking gun, he's the missing link to all of this. When really, we think he's the weakest link. So we're not gonna, as counsel for the perjury case, we're not gonna stop them from self-destructing their case by inviting Madriaga to testify. Yan ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr. Junior po yan. Tama ko yun kasi gaya na sinasabi na itong testigo nyo napaka hinang testigo sapagkat yung kanyang mga pahayag ay sirang-sira sa pamamagitan ng ibang mga testigo laban sa kanya na pulos kasinungalingan. Sabihin niya, siya ay nagtrabaho kay Inday Sara. Pero lahat ng mga kasama ni Inday Sara, pinasisinungalingan siya. Pati dyan sa Sandataang Lakas. Kasi nagpapanggap din siya na nasa intelligence siya. Nagpapanggap pa nga siyang na abogado, hindi naman siya abogado. Tapos, marami yung siyang mga pahayag. Like halimbawa, sabi niya, yan daw isang babae na may yung kasama ko sa mga perang dinideliver niya kuno. Nakita niya pangaraw nag-drive. Yung pala, hindi marunong mag-drive yung babae. Walang lisensya at never sa buong buhay na nag-drive. Madalit sabi, ang sinasabi ni Attorney Panelo Jr., yung sinasabi niyong testigo, ang sasabog sa mukha ninyo. Kaya kami, sabi niya, kaming mga abogado ni Inday Sara, lalo na sa perjury case, natutuwa kami na ginagawa niyo yan kasi masisira kayo dyan. Sirang-sira kayo dyan, kaya hindi namin kayo pipigilan. Kaya sinasabi niya na, nangangaling bang buhay? Oh, definitely. Kami pa magbabantay niyang buhay kasi gusto namin na isalang niya yan para maihayag sa buong mundo ang kasinungalingan niyan. Yan, tama siya dyan. Ayan. Maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang kaugnay na balita, iginiit ng mga mambabatas na ang impeachment nga laban kay VP Sara Duterte ay proseso para alamin ang katotohanan, hindi daw ito parusa, Attorney Sal. Ayon kay Congressman Zia Alonto Adyong, sinusuri pa lamang daw ng Kamara kung may sapat na basehan habang yung Senado ang hahatol. Dagdag din ni Committee Chair ng House Committee on Justice na si Jervy Luistro, ang pagdinig daw ay para lang sa paglilinaw at pagbusisi ng ebidensya tulad nga ng SALN at iba pang dokumento. Hindi daw para parusahan daw si VP Sara, Attorney Sal. Ano masasabi ninyo dyan? Hindi lang para parusahan. Talagang ginagamit yung plataforma yan sa paninira. And, more importantly, ginagamit nyo ang plataforma yan para libre ang publisidad nyo. Gusto kayo magpakitang gilas para araw-araw nasa dyaryo kayo. Ang gagawin yung paninira. Yan naman talaga. Ikaw naman, Luistro. Naku. Ay, nako. Hanggang hay nako na lang. Ayan, Attorney Sal. Samantala, sa iba pang balita, Attorney Sal, nanumpa na si Davao City Mayor Sebastian Duterte bilang
bagong pangulo ng PDP Laban kapalit ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na kasalukuyan ngang nasa dahig ngayon, Attorney Sal. Pinangunahan naman ang oath-taking ni Alfonso Cusi kasama ng ilang opisyal ng partido. Inaasahang susuportahan ng PDP Laban ang kandidatura ni VP Sara Duterte sa 2028. Kasabay nito, itinalaga rin si Mayor Baste Duterte bilang leader natong Rage Coalition, isang alyansang binubuo ng iba't ibang partido at grupo na naglalayong isulong ang pananagutan, demokrasya at pagtugon sa mga suliranin ng bansa. Ayon sa koalisyon, sinusuportahan ito ng mahigit 600 grupo sa buong bansa, kabilang ang mga sektoral at community-based na organization. Ilan nga sa mga lumagda ng manifesto ay sina Senator Bongo, dating congressman Pantaleon Alvarez, Mike Defensor at iba pa. Sa tingin ng Attorney Sal, makakatulong ba itong bagong pamumuno ngayon ni Mayor Baste sa PDP Laban? Oo, alam mo naman yan si Mayor Baste, tapang yan. Kaya hindi ubra mga kalokohan ng mga kalaban sa politika. Okay yan. Congratulations, Mayor Baste. Tuloy mo ang iyong pangunguna sa pakikipaglaban para sa katarungan at upang ibalik ang iyong amang dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Ayan. Meron nga ding nagsasuggest, Attorney Sal, na masasabi niyo. Ang problema kasi nga dyan, itong Malacanang, hindi sila transparent. Kaya na sinabi natin, nagkakaroon lang ng haka-haka, chismis, kung hindi ka transparent. Hindi klaro ang mga posisyon mo. Gaya niyan, yung sakit na yan. Kung may sakit, medical bulletin lang ang kailangan mo dyan. Yung official medical bulletin sa kalagayan ng presidente. At siya naman ay tinatakda sa saligang batas kailangan talagang pala mo. Pag hindi mo pinaalam mo yan, at makikita mo na ang hitsura ng presidente ay hindi normal, may dinaramdam, talagang mag-sisimula yung mga chismis-chismis na yan. Na may cancer, mamamatay na, o namatay na, lahat ng yan, lalabas talaga yan. Kung ayaw mong magkaroon ng ganyang mga peking balita, maging makatotohanan ang iyong mga pahayag. At ang number one sa lahat yan, yung medical bulletin, medical condition na nanggagaling sa mga doktor ng presidente. At para pag nalaman natin na talagang may sakit, may dinaramdam, may kailangan panalanan natin ang kanyang kalusugan sapagkat presidente siya ng bansa at Pilipino at isang mamamayan. Ayan. Yan, maraming salamat po, Attorney Sal. Samantala sa iba pang balita, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na anumang posibleng pagbubukas sa usapin ng oil at gas cooperation sa China ay dapat nakaangkla sa soberanya ng Pilipinas at naaayon sa konstitusyon at umiiral na batas. Alamin natin sa balita ni Hannah Jane Sancho. Sa gitna ng energy crisis, nilinaw ng Department of Foreign Affairs na lahat ng opsyon sa oil at gas cooperation ay dapat naaayon sa konstitusyon at soberenya ng bansa. Sa inilabas sa pahayag ng Department of Foreign Affairs, sinabi itong kinikilala ng pamahalaan ng mga panawagan mula sa ilang sektor kaugnay sa muling pagbubukas ng diskusyon sa oil at gas cooperation sa pagitan ng Pilipinas at China. Binigyan din ng kagawaran na may eksklusibong karapatan ng Pilipinas sa likas na yaman sa loob ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf nito, kabilang ang mga posibleng oil at gas deposits. Ayon pa sa DFA, sa gitna ng pandaigdigang kawalan ng katiyakan sa enerhiya at sa ilalim ng idiniklarang National Energy Emergency, mahalagang tuklasin ng bansa ang lahat ng legal at possible na opsyon upang matiyak ang sapat at abot kayang supply ng enerhiya. Gayong manigit ng kagawaran na anumang kasunduan sa China man o sa ibang bansa ay dapat sumunod sa konstitusyon, batas at ganap na paggalang sa soberenya ng Pilipinas. Dagdag pa ng DFA, patuloy nitong isusulong ang diplomasya at bukas na komunikasyon sa pagkipag-ugnayan sa China, kabilang usapin sa enerhiya. Binigyan din ng kagawaran ang kahalagahan ng pagsunod sa international law at mapayapang resolusyon ng mga sigalot, kasabay ng pagpapatibay sa karapatan ng Pilipinas sa sarili nitong likas na yaman. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, ito si Hannah Jane Sancho, SM9 News. Ano po ang inyong komento sa balitang yan, Attorney Sal? Unang-una, yung
ugnayan natin sa lahat ng bansa. Given na yan ng palaging ang mahalaga sa lahat ay ang sovereignty o kasarilan ng bansa. Hindi nabubura yan. Ngayon, pagdating naman yan sa kasunduan sa exploration, hindi ibig sabihin, nakipagkasundo ka na pwedeng pumasok ang isang dayuhan sa kiniklaim mo na teritoryo mo, kiniklaim niya rin na teritoryo niya. Hindi ibig sabihin, sinusuko mo na ang kasarilan mo. Ginagawa mo yan para kayo pareho nag-aaway, magkaroon kayo mutual benefits ang tatanggapin yung dalawa.